morning, Butch Vibes. Welcome to Nervestyle Vlog TV. Ah, actually, first time ko mag-vlog ngayon. So magtatanong kayo bakit Butchokay? Yun ay yung anak ko, kwento ko lang kasi ito naman first time ko kasi mag-vlog. So yun ay pinangalan sa kanya ng lola niya o Palayaw. So ngayon, every time na makikita din ako ng anak ko, tawag niya sa akin Butchokay. So ngayon, ah, nakasanayan ko na rin tawag sa ibang tao na Butchokay. Kaya anyway, so dahil mag-isa lang ako ngayon sa bahay, wala akong magawa eh. So try ko lang din mag-share. Kasi tuwing nasa bahay ako, nanonood lang din ako naman ako ng TikTok, ah, mga mga story ng nagba-vlog din, especially mga nasa Canada. Share ko lang din yun sa akin, syempre. I've been here for 19 years now. So, I was here like 2007. So, I started as a contract worker as well. So, nirekomenda ako ng kapatid ng friends ko. So, nagtatrabaho doon sa dati kong amo na yon na tumulong sa akin na makapag-stay sa Canada. And yung blessings na yun, na actually malaking tulong talaga yun. Alam ko maraming naghihirap ngayon na makakuha ng status sa Canada. Pero during my time, actually mahirap din nung time na yon. Pero hindi katulad ng kasing hirap ngayon. So, dun sa i-share ko ngayon, sana medyo makatulong pero siyempre sa pabago-bago ng sistema ng ng government ng Canada. Alam ko nahihirapan ng iba dito. So, yun sa akin na nag-start ako sa food counter attendant o kitchen helper actually, wala pang food counter attendant, kitchen helper pang tawag nila. So ngayon, nirekomenda ko ng tiyahing ko, ng kapatid ng nanay ko, dun sa amo niya, na napakaswerte ko naman talaga na naging amo ko din yon kasi they were willing to help people to stay in Canada. So, nakapag-stay ako probably 6 years din sa kanila o 7 years. Na nakuha ko yung permanent resident ko sa kanila, sa tulong nila. And then, so nagplano din ako mag-browse ng ibang trabaho na yun ay ikinasama ng loob ng aking employer na yon. Na hindi naman din nagdamot na makabalik ako sa kanila na kahit na permanent resident na ako, citizen na ako, ah, nakabalik pa rin akong trabaho sa kanila na siyempre utang na loob, wala namang hindi mo naman mababayaran yung utang na loob ng pera eh. Yung sa akin lang regarding utang na loob, so siyempre hindi mo hindi mo yan hindi mo yan sasayangin siyempre. Especially ako, kung sa side ko, ako bilang ako, yung chance na binigay sa akin ng tiyahin ko na nirekomenda ko dito, kung napapanood man ito ng mga relatives ko, yun ay hindi ko sinayang. Nagpapasalamat ako na natulungan nila ako, na which is hindi ko yun sinayang, yung pagkakataon na binigyan nila sa akin, na nabayaran ko na. Hindi man siya may cost na as pera, nabayaran ko siya na naging successful yung taong tinulungan nilang makarating dito. Nakuha ko yung status hanggang sa maging citizen ako dito. Talaga namang totaling napaka-glad ko na yung amo ko na yon, na amo din ng aking tiyahin, hindi talaga sila maramo, talagang tumutulong sila. Sila yung mismo yung nung time ko, sila yung nag-o-offer kung ano yung dapat gawin, ano ba dapat gawin. So, during my time na way back nga na yun na sabihin nating merong mahirap, merong madali. May mga pathway nun na
excuse me, na sasabihin natin na totaling 'pag napunta ka dun sa pathway na yun na yun. Ang gagawin mo lang siyempre pagpursigihan mo, yung waiting time talagang tiyatiyagain mo na pero sure na mapa-permanent ka. Unlike ngayon, excuse me, sa pagbabago-bago ng, isip ng government, marami ng na bagong, mga rules, especially dun sa mga pumasok talaga na totaling, napakadami naman talaga. Eh, hindi natin masisisi ang government kung bakit, ganun na lang yung, ganun na yung paghihigpit nila. Kasi people took advantage na hindi naman kasi maganda din. Na hindi lang naman Pilipino, hindi lang naman din ibang lahi, hindi lang din naman Indiano, yung wala, eh, ganun talagang mangyayari. Yung chance na gusto nilang makarating ng Canada kasi kung, iisipin mo talagang maganda ang buhay sa Canada, eh. Ang ano mo lang, talagang you need to be stable. Yun lang, yung magsumikap ka. Ngayon kung kukuha ka din ng mga investment mo dito, ah, wag sagad-sagad. Tulad ng bahay, especially bahay, tsaka sasakyan. So, para makaipon ka, maging practical ka. Wag show off. Yan, eh, especially yan na maraming Pilipino makakapanood nito. Share ko lang, yun ang ating sakit, eh, show off. Ayan, iwasan natin kasi, ah, nangarap tayong makarating ng Canada, nangarap tayong, maging stable ng Canada, maging stable sa Canada, yung lalo yung status siyempre yun yung importante, eh, maging maganda yung status mo dito. Pagdating sa pamumuhay dapat practical ka. Hindi ka dapat, hindi ka 'wag mong idadaan sa yabang, 'yan. Sorry sa mga tatamaan, kasi siyempre, hmm, 'yun ang ano natin, eh, real talk lang tayo dito, real talk. Siyempre maraming tatamaan din, show off, especially sa sasakyan, bahay. Nasaan ka na, 'di ba? Sige maganda ang status mo dito, citizen ka, sabihin nating, oh, nasa iyo na, ikaw yung pinagpala. Hmm, kita mo, ngayon yung maganda mong bahay natutulugan mo ba everyday? Yung sasakyan mong maganda, nailalabas mo ba araw-araw? Hindi, 'di ba? Siyempre, una-una sa bahay. Alam mo magandang bahay mo, bago. Sige, show off. Maganda, may bisita, nakita nila maganda, okay, maganda trabaho mo. Maganda ba ang buhay mo? Hindi. Sasabihin ko sa inyo, hindi. Kasi, hindi ka na natutulog eh. Hindi mo na tinutulog yung bahay mo. Binili mo lang siya as display. Parang, parang nag-invest ka lang para ipakita lang sa tao na meron ka. Pero wala. Kasi ang kailangan mo diyan buhay. Kailangan may buhay ka. Buhay ka sa araw-araw na natutulugan mo yung sarili mong bahay. Umabsent ka man, at least alam mong hindi ka nangangamba na napakalaki ng babayaran mo. Ma-lay off ka man, hindi ka nagwo-worry na napakalaki ng aking bayarin. Kasi ang laki ng kinuha kong ano, excuse me, responsibility. So ngayon, ang masasabi ko lang, siyempre bilang ako, nagdaan din kasi ako dun, eh, kaya sabi ko nga, sorry sa mga tatamaan, isa ako sa tinatamaan kasi shine-share ko nga sa inyo. Naging show off din kasi ako, eh. Nagyabang ako, ganyan, 'di ba? Hanggang sa wala naman nangyari, 'di ba? Nag-apat akong trabaho, 4 jobs. Real talk tayo, 4 jobs. Hindi oo, kaya siya. Kaya lang yung katawan mo, kaya ba? Tamang kumikita ka, sige, madami mong pera, 4 yung trabaho mo, saan lang napunta? Sa bills, 'di ba? Sasakyan. So ngayon naging praktikal ako simula nung nagkaroon ako ng asawa at anak. Kasi nung binata ako gano'n, eh, puro yabang, yabang. Puro ano, easy go lucky siyempre hindi mo maiiwasan 'yun. Hindi mo naman din masisisi yung mga taong gano'n siyempre.
Ano nila yun, eh, lifestyle nila yun. Ang ano lang natin, advice, in a right way. The way you advise, dapat yung maintindihan nila, hindi sila yung masusura sa'yo. Kasi merong nag-a-advise na hindi mo naman pala kayang gawin sa sarili mo, tapos maiinis lang yung kausap mo. So ngayon, okay na. Yung sa akin, tips lang to na maging practical. Binata ka man, dalaga ka man, o may asawa at anak ka na, maging practical ka sa panahon na to kasi unang-una, ang gastusin sa Canada ngayon ay tumataas. Siyempre, on and off, o may laging on actually, up siya. So ngayon, tulad ko ngayon, may sarili na akong bahay din kasi ano ako, eh, na bumagsak yung financially ano ko, eh, support ko, eh, sa sarili ko, eh, dahil sa kayabangan, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, ang dami kong credit cards na kaya kong i-manage nung contract worker ako. Buti pa nung contract worker ako, ang dami kong ipon, eh. Nung naging, permanent resident citizen, totally, talagang max out 'yun. So, nung nakilala ko yung misis ko, naano ko 'yun, nabago ko 'yun. 'Yun yung naging goal kong unang goal ko 'yun. So, yung goal ko na ma-manage ko yung financially ano ko, issue. So, na unti-unti 'yun 'no, naabot din siguro sabihin nating ano, 5 years. Oo, kasi naka-consumer proposal ako, eh. So, tiniis ko 'yun. So, siyempre gusto kong mabigyan yung sarili kong pamilya. Nagkaroon ako ng anak, siyempre may anak na ako isa. Kung makikita niyo diyan sa ano, yung nagti-TikTok. Oo, na nakakasama. So, ah, yun yung naging goal ko na siyempre pamilya ko, gusto ko mabigyan ng magandang buhay din siyempre, na nai-share ko sa misis ko na gano'n yung nangyari sa buhay ko, na ayoko ng balikan, nakasama ko na sila. Siyempre ayoko sila idamay sa gano'ng ano. Wala naman akong bisyo, siguro ang bisyo ko lang yung uminom. Dati naninigarilyo, wala na, stop na ako. 1 year na akong stop manigarilyo. Gusto ko pang makasama yung anak ko siyempre kaya so ngayon, minanage ko yung financially ano ko, situation ko hanggang sa natapos ko yung consumer proposal. Nag-plan kami ng misis ko na kumuha ng bahay na actually, 4 times kaming nabigo, na dun sa pang-apat nga na try namin, ito yon, itong bahay na 'to. Dun sa unang tatlo, medyo nawalan ako ng gana nun kasi parang parang ang damot-damot naman ng ano, ng kapalaran, gano'n ang iniisip ko nun. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa nun. Kasi sinusuportahan ako ng asawa ko na dumating ako sa punto na talagang na-stress ako na bakit gano'n, parang pinagdadamutan ako na nagbabago naman ako. Binabago ko naman yung sarili ko na especially sa financially issue. Bakit gano'n, na bakit ay hindi man lang ako bigyan ng pagkakataon. So nagkaroon kami ng biyaya after ng three trials. Yung pang-apat, "Sige subukan natin pero di ako aasa," sabi ko lang gano'n. Yung misis ko support lang siya, "Hindi, makukuha natin 'yan." Sabi ko, "Gano'n din 'yan." Ako na mismo dini-discourage ko yung sarili ko kasi 3 beses na nangyari, pang-apat na. So ngayon, hanggang sa na-approve nga kami, hindi pa rin ako naniniwala kasi approve lang, eh. Hindi ko pa naman nakikita yung ano, magsa-sign ka, ganyan. Sabi ko sa misis, "Wala, ano pa rin 'yan, nagbabago pa rin ng ano." Hanggang sa nakita namin sold na yung bahay sa amin. Hindi pa rin ako totaling naniniwala kasi hangga't hindi hindi ko nadidinig yung possession date, ganyan. Ayun, nung nangyari yun, yung misis ko tuwang-tuwa siyempre, kasi umuupa lang kami sa apartment. Hindi ko naman kinakaya yung apartment kasi apartment dito, mas maganda pa nga kung nag-a-apartment ka kasi wala kang obligasyon, nagbabayad ka lang month to month, 'di ba? Ang problema lang kasi you are not secured. Kasi iba-iba yung kasama mo dun, eh, tabi-tabi pa kayo. Tulad sa apartment na ilang apartment na naka-ano ko, 4. So those apartments, they were really, really not secured. Sabihin mo kahit may rumorondang,
mga security. Still, every night or early morning may mga pulis doon. Ang issue, drugs. Siyempre, mga saksakan, barilan. So, nakakatakot. So, ngayon eto nga, nabalik ko dun sa bahay. Hanggang sa nakuha namin yung bahay, doon na ako natuwa. Doon ako talagang na naniniwala. Actually, naniniwala naman ako kasi sabi nga nila, 'pag wala kang faith in God, walang mangyayari kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo, eh. Di ka naman din matutulungan ng pamilya mo kasi siyempre may kanya-kanya yan. Matutulungan ka as an advice, depende na lang kung talagang gusto nilang tumulong financially, pero hindi dadating point na matutulungan ka ng sarili mong pamilya. Kasi may mga kanya-kanya din yan, eh, 'di ba? Sabi ko nga, depende na lang 'yon kung talagang, financially sumu-support talaga sila sa kanilang sariling pamilya, maganda 'yon. Pero sa'kin masaya masaya pa rin ako kasi sumusuporta yung sarili kong pamilya. So, yeah, yun nung nakuha naming bahay, so tuwang-tuwa ako siyempre, naialis ko yung pamilya ko dun, yung sarili kong pamilya sa apartment na siyempre ayokong magkaroon ng problema dun na madamay kami sa mga issue ng mga ibang nakatira dun. Kaya tuwang-tuwa ako nung nagkaroon ako ng sariling bahay, sarili kami ng bahay. So, hanggang sa 'yan na lubos ako na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos siyempre. Hindi naman ako nawalan ng faith sa kanya, eh. Ano lang ako, siyempre, parang nada-down lang ako sa sarili ko parang bakit di ako mabigyan ng chance na yun nga makakuha ko din yung nakukuha ng iba. Binago ko naman yung ano ko, system ko, sabi ko, ang Diyos pa rin talaga ang ano, kung may nakaplano siya para sa'yo, may nakaplano, magkaroon ka lang ng faith. Faith lang talaga. So, ina-apply ko 'yon sa mga kapwa natin mga na nandito sa Canada. Hindi lang sa mga Pilipino, sa ibang tao din kung maririnig nila 'to. Ah, you have to be faithful. Yeah, maging faith ka lang sa God kasi wala namang ibang makikinig sa'yo sa mga ano mo, hindi naman masamang mangarap. Mangarap ka, magsabi ka sa kanya, siya lang naman nakakadinig nun, eh, 'di ba? Yun lang kung talagang gahamang ka sa pangarap, sabagay hindi rin masama yun, siya lang nakakadinig nun. Ang Panginoong Diyos lang naman din magsasabi sa'yo kung para ba sa ito, para sa ito. So, 'yan, yun lesson learned lang din. So, ina-apply ko lang din talaga 'to dahil, ah, masaya masaya kasi 'pag nakakatulong din tulad niyan na kaming mga naunang na nagkaroon ng status sa Canada. Those people na gustong mag-stay dito sa Canada, magkaroon lang kayo ng faith. Kung talagang hindi para sa inyo, puwedeng mag-try. Hindi naman sinabing bawal mag-try ulit, eh. Let it go. Yung mga bad na experience, mag-reapply ka ulit. Ano mo, ano lang 'yan, parang, ang tawag dun, may tawag dun, eh, trial and error lang 'yan. So, kung 'di pa puwede, 'di 'wag mo ipilit, balikan mo ulit, gano'n lang 'yan. So, hindi dahil shine-share ko 'to dahil nandito na ako kasi, tapos na ako. Siyempre iisipin niyo palibhasa kasi ikaw, nandiyan ka na tapos na sa'yo, hindi gano'n. Ako, yung tips na binibigay ko, hindi para sa sarili ko yun na para lang i-vlog ko sa inyo. Shine-share ko yun para sa mga taong, nada-down siyempre especially status, huwag kayong ma-down. Ulitin ko, kung di para sa inyo dito, maraming iba. Try and try. Kasi siguro nung time namin madali pa yung mga proseso nun. Ngayon lang kasi siyempre ang dami kasing pumasok, ang daming nangyayari. So, hindi natin masisisi din yung government. Sabi ko nga, ang government, hindi naman natin puwedeng welgahan 'yan, eh. Humingi lang tayo ng pabor dito na magkaroon ng privilege ng status, 'di ba? Sila pa rin yung nag-a-approve. So, ang gagawin lang natin, just follow the rules and regulation.
kung paano mag-apply ng status sa Canada. At wag niyong itatry na balewalain yung mga binibigay ng rules kasi kung talagang kailangan umuwi, umuwi. Kung hindi kailangan at sinabing, oh, you still eligible for this kind of pathways, gawin nyo. Kasi pag yun ay inyong hindi sinunod, make sure ko sa inyo, hindi magiging maganda ang magiging papel nyo dito. Instead, magiging ban pa kayo sa Canada, mas papangit yung yung application yung pag nag-re-apply kayo. So try to prevent that. So for those people na tulad namin na okay naman din na maganda na yung mga buhay, ito nga may stable job na, stable na yung status. Tulungan din naman natin yung mga kapwa natin. Depende naman sa kapwa. Siyempre, hindi naman basta tutulong ka lang na titingnan mo lang din na hindi naman sinabing laging financially. Kasi pag sinabing tulong financially, di ba? Kasi yung utang na loob, hindi nababayaran yan eh. Ang taong tinulungan mo, kahit verbally lang yan, at alam mo naging successful, bayad na siya sa'yo. Ganun lang yan. Ulitin ko sa inyo. Ang taong tinulungan mo at sinasabing may utang na loob sa'yo o may utang na loob ako sa kanya, pag naging successful yung tinulungan mong tao, hindi man yan financially, tinulungan mo magkakawa ng trabaho, status, at nakita mo naging successful, yun ay napakalaking kabayaran dun sa utang na loob. Priceless yan eh. Nasabihin ko sa inyo yan, hindi yan nababayaran ng pera. Yun lang makita mo maging successful yung tao na nakakuha ng sariling kanya na makikita mong hindi rin naman din nakakalimot, di ba? So, wag natin bibigyan ng ibig sabihin yun na dahil lang naging maganda na yung buhay, ganyan, tinulungan ko siya, hindi na nakaalala. Huwag isipin yun. Yun ay siyempre, busy lang din sa buhay nila na gusto nilang mas maganda pa, umangat pa. Siguro baka hindi nyo rin alam, tumutulong din pala sa iba. So, yun lang masasabi ko. Salamat sa pakikinig. Hindi pa to yung ibang kwento ko kasi first time ko mag-vlog sa inyo. Kasi sabi ko nga wala akong ginagawa ngayon. So gusto ko lang i-share yung yung ibang comment na gusto kong sabihin kasi sabi ko napapanood sa sa mga TikTok o yung buhay ng Canada. So share ko lang din yung sa akin. So hindi pa dito nagtatapos siya. Marami pa akong i-share sa inyo. Tulad niya, uwi kami ng Philippines sa March. So, tatry ko din bigyan ng story. So, hanggang sa may share ko din sa inyo. Magtatanong-tanong ako, syempre. Kasi, 10 years. 10 years nang hindi ako nakauwi. So, syempre, yung side ng daddy ko, gusto ko rin makita. So, kasi yung side ng mami ko, nandito na sila lahat eh. So, yung side ng daddy ko, siyempre, gusto ko rin sila makakausap. Magbibigay din ako ng mga input. Mag-vlog din ako doon. Kuha ako ng mga i-share ko din sa inyo kung yung mga buhay-buhay. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ma-appreciate ko kung i-share nyo to. Like and follow my vlog. First time ko naman to. So, nasa sa inyo naman yung gusto i-follow or i-like or share. So, kung makakaalam nyo, makakatulong din sa ibang kapwa natin. Maraming salamat. So, yep. Nerve Style Vlog TV. By the way, I'm Nervy again. I'll see you next time. Bye.